Kasunod ng nakaraang episode, si Shangguan Yulin, sa isang bagbog at halos naghihingalong kalagayan, ay buong hirap na kinaladkad ang kanyang sarili pabalik. Labis siyang naging kaawa-awa na maging sina Shangguan Feixiong at Shangguan Qingyan ay natigilan ng ilang segundo, ganap na hindi makilala ang taong nasa kanilang harapan bilang si Shangguan Yulin. Sa mismong sandaling yon, si Zuo Fan ay nagmamadaling sumugod mula sa labas ng balisa, natatarantang nag-anunsyo na naiwala niya ang kanyang panganay na pinsan. Ngunit balantuna, ang mismong taong tinutukoy ni Zuo Fan ay nakatayo mismo sa harap ng mga mata ng lahat. Ang buong grupo ay agad na napatulala. Lalong naguguluhan, agad na tinanong ni Shangguan Feixiong si Zuo Fan kung ano ba talaga sa mundo ang nangyari mula simula hanggang wakas. Nang hindi man lamang natinag, humakbang pasulong si Zuo Fan, pinapanatili ang isang seryosong ekspresyon na para bang siya ang tunay na biktima, at dahan-daang nagsabi, "Tiyuhin, ang bagay ay ganito." Nang akala ng lahat na magpapatuloy si Zuo Fan sa paghabi ng isang klasikong kwento, ang manlolokong si Zuo ay hindi inaasahang gumawa ng 180 degree na pag-ikot at nagsabi na may kalmadong mukha. Sa totoo lang, ganap na wala akong alam tungkol sa bagay na ito. Lintik. Halos magdugo ang bibig ni Shangguan Feixiong sa galit. Agad niyang idinilat ng malaki ang kanyang mga mata at binulyawan ito. Kung wala kang alam, bakit ka nagmamadaling magsalita? Bukod pa riyan, kayong dalawa ay magkasamang kumilos, kaya paano mong masasabing wala kang alam? Agad na nagpakita si Zuo Fan ng isang lubhang inosenteng hitsura at matapat na sumagot. Tiyuhin, ganoon po talaga ang nangyari. Sumama ako sa panganay na pinsan upang maghanap ng mga pahiwatig, ngunit sino ang mag-aakala na may biglang nagpatamba sa akin mula sa likuran. Nang magising ako, ang paligid ay ganap ng walang laman, at ang panganay na pinsan ay wala na roon. Agad akong nagmadali upang hanapin siya, natatakot na baka naging pabaya siya at naharang ng mga bantay ng Flying Cloud Manor. Gayunpaman, naghanap ako buong araw nang hindi nakakikita ng anumang bakas niya. Kaya naman nagmadali akong bumalik upang tingnan kung nakauwi na ang panganay na pinsan. Kung tungkol naman sa kung ano talaga ang nangyari sa panahong yon, tunay ngang wala akong anumang ideya. Sa pagsasalita hanggang dito, umarte si Zuo Fan ng may matinding dedikasyon, nagpapakita ng inosenteng hitsura habang nagpapatuloy sa pag-arte. Tiyuhin, sa sandaling marinig ko ang inyong tanong, natural na kailangan kong sumagot ng mabilis. Ito rin ay dahil sa paggalang sa inyo bilang isang nakatatanda. Sa halip na magpasalamat, pinapagalitan ninyo ako sa bawat sandali. Sa ganitong pagkilos, paano ninyo pa masasabing nagmula kayo sa isang marangal at edukadong angkan? Si Shangguan Feixiong ay panandaliang nawala ng masabi. Sa pagtingin sa nasaktang mukha ni Zuo Fan, hindi niya mapigil ang makaramdam ng kaunting kahihiyan, habang ang isang bahagyang init ay sumibol sa kanyang puso habang iniisip sa sarili. Bagamati ang batang ito ay karaniwang madulas magsalita na may kaunting pagkabastos, nang dumating ang panganib, hindi niya inisip ang sariling kaligtasan. Matapos magising, sa halip na bumalik agad, nag-alala siya sa kaligtasan ng kanyang kasama at tumakbo sa buong lungsod upang hanapin ang kinaroroonan ni Shangguan Yulin. Ang gayong debosyon ay kapwa mapagmahal at tapat, tunay ngang napakabihira, at perpektong umaayon sa katwiran na palaging pinahahalagahan ng ating angkan ng Shangguan. Ngunit paano malalaman ni Shangguan Feixiong na ang kasasabi lamang ni Zuo Fan ay isa lamang dahilan na sadyang inimbento upang ipaliwanag kung bakit mas huli siyang bumalik kaysa kay Shangguan Yulin, habang madaling napapalapit sa angkan ng Shangguan? Anong katapatan at katwiran, wala itong kinalaman sa kanyang tunay na layunin. Bukod pa rito, sa ugali ni Zuo Fan, napakakaunting tao ang tunay na makakukuha ng kanyang pagkilala, lalo na ang pagpapahalaga sa isang bagay na tinatawag na kapatiran. Ngunit dahil kusang pinili ni Shangguan Feixiong na unawain ito sa gayong paraan, natural na sumabay na lamang si Zuo Fan sa agos, na nagpadali sa kanyang mga susunod na hakbang. Huminga ng malalim si Shangguan Feixiong, marahang tinapak ang balikat ni Zuo Fan, at kapansin-pansing lamambat ang kanyang pakikitungo habang nagsasabi. Zuo Fan, naging masyadong mainitin ang ulo ni Tiyuhin kanina. Mangyaring huwag mo itong itanim sa iyong puso.
Agad na bahagyang yumukod si Zuo Fan na magkadaop ang mga kamay, mapagpakumbabang sumagot. Labis na mabigat magsalita si Tiyuhin. Sa mundong ito, iginagalang ng lahat ang mga nakatatanda tulad ng sarili nilang mga magulang. Kayo ang aking nakatatanda, kaya paano ako maglalakas loob na magtanim ng anumang hinanakit? Nang marinig ito, lalo pang humanga si Shangguan Feixiong, paulit-ulit na tumatango bago napahalakhak sa tawa. Mabuting bata, habang lalo kitang tinitingnan, lalo kang nagiging kamukha ng isang miyembro ng ating angkan ng Shangguan. Tila ang pagtanggap ng matandang ito sa iyo bilang isang pamangkin ay tunay ngang hindi isang maling paghuhusga. Ha ha ha. Nang marinig ito, kusa namang nanginig ang katawan ni Shangguan Yulin habang ang isang matinding pakiramdam ng panganib ay biglang sumiklab sa kanyang loob, na para bang may isang bagay na lumalapit sa kanya. Sa kanyang puso, hindi niya mapigil ang mag-isip sa takot. Ano ba talaga ang nangyayari? Dati, kahit na ang batang ito ay madulas ang dila at nalinlang si Tiyuhin upang atubiling tanggapin siya bilang isang pamangkin, malinaw na palagi siyang minamaliit ni Tiyuhin. Ngunit ngayon, bakit pakiramdam ko ay tunay nang nakuha ng batang ito ang pagkilala ni Tiyuhin? Kung magpapatuloy ito, hindi ba lalong magiging maaira-ara sa akin na kumilos laban sa kanya sa hinaharap? Bumaling si Shangguan Feixiong kay Shangguan Yulin at nagsabi, Yulin, dahil hindi alam ni Zuo Fan ang buong kwento, bakit hindi mo isalaysay ang lahat? Habang palihim pa ring nagpaplano si Shangguan Yulin ng kanyang susunod na hakbang, ang mahigpit na tanong ni Shangguan Feixiong ay biglang umalingaw sa kanyang mga tainga, na ikinagulat niya. Nagmamadaling pinakalma ang sarili, casual siyang sumabat. Tama si Tiyuhin. Bukod sa hindi magkadugo, si kapatid na Go ay tunay ngang mukhang lalong nagiging miyembro ng ating angka ng Shangguan. Bahagyang ikinunot ni Shangguan Feixiong ang kanyang mga kilay, tumingin sa kanya ng may pagkalito, at nagtanong. Yulin, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tinatanong kita kung saan nanggaling ang buong katawan mong mga sugat. At saka, bakit napatumba si Zuo Fan? Natigilan sandali si Shangguan Yulin, saka nagmamadaling sumagot. Yun po ba ang ibig ninyong sabihin? Pag-uulat kay Tiyuhin, ng mga oras na yon, sinundan namin ni kapatid na Go ang mga bantay ng Flying Cloud Manor patungo sa isang kagubatan sa bundok. Hindi namin alam kung ano ang lihim nilang ginagawa roon, ngunit hindi inaasahan, nagtayo pala sila ng isang nakatagong bantayan at naglunsad ng biglaang pananambang laban sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ko lamang itaas ang aking mga kamay upang hamarang, nang hindi namamalayang may nakatagong shockwave sa unahan. Ganap na nabigong mapansin ito ni kapatid na Go at agad na napatumba ng walang malay. Pagkatapos ay 5 o 6 pang mga tao ang sumugod mula sa unahan. Nang makitang mas marami ang kalaban at hawak nila ang bentahe, nakipaglaban lamang ako habang mabilis na umaatras. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Zuo Fan, iniisip sa sarili. Ang batang ito ay tunay ngang isang talento. Nagawa niyang hamabi ng isang inimbentong kwento ng napakakinis at walang kapintasan na halos walang anumang butas. Ang kanyang isip ay tunay ngang sapat ang lalim. Kung hindi ako ang mismong taong sangkot, natatakot akong maging ako ay mahihirapang makakita ng anumang butas sa pakikinig lamang. Gayunpaman, nang marinig ito, mahigpit na ikinunot ni Shangguan Feixiong ang kanyang mga kilay, malamig na tumingin kay Shangguan Yulin, at nag-usisa. Kaya basta mo na lamang iniwan si Zuo Fan doon ng mag-isa. Agad na natarante si Shangguan Yulin, ikinaway ang kanyang mga kamay habang nagmamadaling nagpaliwanag. Hindi po, Tiyuhin, pakinggan po muna ninyo ako. Mabilis niyang inilabas ang dahilan na inihanda niya bago pa man ito. Nang mga oras na yon, napakarami at napakalakas ng kalaban. Kung babuhitin ko si kapatid na Go habang tumatakas, maging ako ay mahihirapang makatakas, lalo na ang protektahan siya. Natakot lamang ako na sa panahon ng labanan, madamay si kapatid na Go at malagay sa panganib ang kanyang buhay. Bukod pa rito, ang kultibasyon ni kapatid na Go ay hindi naman mataas, kaya tiyak na hindi sila magbibigay ng labis na pansin sa kanya. Sa makatuwid, nakipaglaban ako habang umaatres, sadyang inakit ang lahat ng mga kaaway palayo sa lugar na iyon upang ligtas na makatakas si kapatid na Go. Pagkatapos, isinugal ko ang aking buhay upang makalusot sa pagkubkob. Nang makalaya,
Agad akong bumalik sa orihinal na lugar upang hanapin si kapatid na Go, ngunit wala na siya roon. Kaya naman nagmamadali akong bumalik dito upang tingnan kung ligtas siyang nakabalik. Kung hindi pa rin siya nakababalik, kahit na ako, si Shangguan Yulin, ay kailangang mapahamak at maduraj, tiyak na ibabalik ko si kapatid na Go. Matapos marinig ang kalunos-lunos at magiting na salaysay ni Shangguan Yulin, ang mga taong nakatayo sa paligid ay hindi mapigil ang bahagyang maantig, lihim na tumatango sa kanilang mga puso. Maging si Zuo Fan, kung hindi lamang niya alam ang buong katotohanan, ay malamang napupurihin siya bilang isang bayani. Naisip ni Zuo Fan sa sarili, lintik, ganito ba talaga kawalang ingat sa kanilang mga buhay ang lahat ng tao sa angka ng Shangguan? Gayunpaman, pagdating sa pagsusugal ng sariling buhay, ang tatay na ito ay hindi rin natatakot kaninuman. Sa pag-iisip nito, agad na humakbang pasulong si Zuo Fan, buong lakas na mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Shangguan Yulin na may mukhang puno ng pananabik, at nagsabi, ang katwiran ng panganay na pinsan ay umaabot sa kalangitan. Paano maglalakas loob ang nakababatang kapatid na ito na tanggapin ang gayong napakalaking kabutihan mula sa inyo? Bahagyang ngumiti si Shangguan Yulin, umiling, at sumagot. Tayong dalawa ay magkapatid, bakit pa kailangang magsalita ng gayong formalidad? Bagamati sa kanyang puso ay kinamumuhian ni Shangguan Yulin si Zuo Fan hanggang sa puntong nais niya itong sakalin hanggang mamatay doon mismo, sa harap ni Tiyuhin, kailangan pa rin niyang magsikap na ipakita ang tindig ng isang nakatatandang kapatid, nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa kapatid. Nang makita ang eksenang ito, lalo pang hinigpitan ni Zuo Fan ang paghawak sa kanyang mga kamay, agad na umagos ang mga luha sa kanyang mukha habang madamdaming nagsasabi. Panganay na pinsan, ang aking hamak na buhay ay orihinal na walang halaga, kaya paano nagawang baliwalain ng panganay na pinsan ang inyong sariling buhay para sa akin ng ganito? Sa pag-iisa lamang tungkol sa panganay na pinsan na mawala ng buhay alang-alang sa akin, kumikirot ang aking puso na parang hinihiwa, walang humpay na umaagos ang mga luha. Kung tunay ngang nangyari ang gayong bagay, maging kung mamatay ako, hindi ito magiging panghihinayang. Habang nagsasalita siya, nagpakita si Zuo Fan ng isang ekspresyon ng matinding kalungkutan, patuloy na umaagos ang mga luha at sipon, tumutulo pa nga sa mga kamay ni Shangguan Yulin, na lubos na ikinagulat nito. Bagamati labis na nandiri at nagulat, dahil nakatayo si Shangguan Feixiong sa tabi nila, pinilit na lamang niya ang sarili na tiisin ito. Pinipilit ang isang naninigas ng ngiti, nag-alo siya. Kapatid na Go, huwag kang maging ganito. Ang backlog sa pagitan ng ating magkapatid ay malalim. Kapag naitakda na ang ating kapasiyahan, hindi na ito kailanman magbabago. Madamdaming tumawag si Zuo Fan, panganay na pinsan, at tubiling sumagot si Shangguan Yulin. Kapatid na Go. Muling nabulunan si Zuo Fan at tumawag, panganay na pinsan. Pinigilan ni Shangguan Yulin ang kanyang pagkaasiwa at sumagot, kapatid na Go. Tulad noon, ang dalawa ay nagtitigan ng may malalim na pagmamahal, bawat salitang binibitawan ay humahaplos sa puso ng mga nakikinig. Sina Shangguan Feixiong at Shangguan Qingyan na nakatayo sa malapit ay hindi mapigil ang maantig sa kanilang mga puso habang pinanunood ang eksenang ito. Tunay nga, ganito ang itsura ng tunay na kapatiran sa pagitan ng mga lalaki. Bagamati ang kapaligiran sa silid ay nag-umapa sa emosyon, si Gu Santong lamang ang nanatiling nakaupo at naglalaro ng mag-isa sa bulwagan. Paminsan-minsan, ang bata ay sumasulya at tungo sa pinto, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigil ang bahagyang kumaibat. Naisip ni Gu Santong sa sarili. Lintik, nagsisimula na namang magpalabas ang matandang tatay. Ngunit kung tutuusin, ang antas ng kawalang hiyaan ng panganay na pinsang ito ay hindi man lamang nahuhuli sa matandang tatay. Pareho silang tunay na mga tagaganap sa antas ng pinakamahusay na aktor. Bagamati mukha siyang isang ordinaryong bata sa labas, si Gu Santong ay nabuhay ng mahigit 300 taon at sumunod kay Zuo Fan sa hirap at ginhawa sa loob ng ilang taon. Ang isang matandang halimaw na tulad niya ay natural na matagal nang nakakita sa lahat ng bagay. Sa pagsaksi sa palabas sa kanyang harapan, bahagya lamang ibinaluktot ni Gu Santong ang kanyang mga labi sa panghahamak, hindi nag-abalang magsalita, at nagpatuloy sa pagyuko upang paglaruan ang laruan sa kanyang mga kamay.
Matagal na pinagmasdan ni Shangguan Feixiong ang dalawa, sa wakas ay hindi mapigil ang tumawa at manumbat. Napakahusay. Ang makita kayong dalawang magkapatid na may gayong malalim na pagmamahal ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa matandang ito. Ngunit gaano man kaganda ang inyong nararamdaman, hindi ba't dapat na ninyong bitiwan ang inyong mga kamay ngayon? Dalawang malalaking lalaki na naghihilahan at naghahatakan sa isa't isa, umiiyak at sumisinghot ng ganito, anong uri ng kaayusan ito? Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Zuo Fan at Shangguan Yulin na sumulyap sa isa't isa. Nagpalitan ng isang makahulugang ngiti bago sa wakas ay bumitiw at naghiwalay. Sa totoo lang, matagal nang nais bumitiw ni Shangguan Yulin. Lalo na nang makita ang kanyang mga kamay na natatakpan ng mga luha at sipon mula sa tarantadong si Zuo Fan, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam na nais niya itong panasan agad. Gayunpaman sa harap ng lahat, hindi maaaring magpakita si Shangguan Yulin ng kahit katiting na pagkadismaya. Napipilitan pa ring mapanatili ang isang nakangiting mukha na parabang ang kapatiran sa pagitan ng dalawa ay tunay ngang walang katapusang malalim. Ang mga sulok ng bibig ni Shangguan Feixiong ay umarko sa isang nasisiyahang ngiti. Sa pagtingin sa dalawa, tumango siya at nagsabi, napakahusay, hangga't pareho kayong ligtas na nakabalik, yun lamang ang mahalaga. Yulin, nang bumalik ka, napansin mo ba kung may sumusunod sa iyo? Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Shangguan Yulin habang kalmadong sumasagot. Tiyuhin, huwag po kayong mag-alala, palagi akong kumikilos ng may pag-iingat at hindi kailanman hahayaang may anumang buntot na sumunod sa akin pabalik dito. Ngumiti si Shangguan Feixiong, bahagyang tumango, at nagsabi sa isang malalim na boses. Ganoon din ang naisip ng matandang ito. Dahil ganoon ang kalagayan, Yulin, ang matandang ito ay kasalukuyang may isang mabigat na responsibilidad na nais kong ipagkatiwala sa iyo. Agad na nagulat si Shangguan Yulin, isang hitsura ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata. Lihim siyang namangha, ano ba naman ito, isa na namang mabigat na responsibilidad. Sa pag-iisip nito, nagsimula na namang makaramdam ng pagmamalaki si Shangguan Yulin sa kanyang loob. Tila tunay nga akong labis na Kat-Anji tangi. Kapag mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. Tulad noon, sa ilalim ng napakaitim na gabi. Pinangunahan ni Shangguan Feixiong si Shangguan Yulin sa hindi mabilang na mga pasilyo, sa wakas ay huminto sa harap ng pinto ng isang payak na silid. Yumukod siya at magalang na nagsabi, 3 kagalang-galang, dinala ko na ang tao. Isang may edad ng boses ang nanggaling sa loob ng silid. Pumasok. Bahagyang tumango si Shangguan Feixiong, marahang itinulak ang pinto upang bumukas, at pinapasok ang kanyang pamangkin. Ang mga nakaupo sa loob ay walang iba kundi ang 3 pinaka-nakatatandang kagalang-galang ng angka ng Shangguan. Alam ni Shangguan Yulin na ang bagay na ito ay walang alinlangan na may sukdulang kahalagahan. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nagmamadali siyang yumukod ng mababa. Bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan sa pananabik habang magalang na nagpahayag. Ang junior na si Shangguan Yulin ay nagbibigay pugay sa 3 Panginoong kagalang-galang. Ang isa sa mga kagalang-galang ay bahagyang tumango at nagsabi, tumayo bago magsalita. Marahang tumango ang 3 matatandang lalaki na may bahagyang ngiti sa kanilang mga mukha, sa kadahan-daang iminulat ang kanilang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling makita nila ang taong nakaluhod sa kanilang harapan, ang 3 ay agad na natigilan. Sa harap ng kanilang mga mata ay ang tila isang ulo ng baboy na lumitaw mula sa kung saan, na nag-udyok sa 3 na magtanong sa pagkabigla. Feixiong, ano ba naman ito? Agad na lumabas ang malamig na pawis sa noo ni Shangguan Feixiong. Medyo napahiya, bahagya lamang siyang napatawa. Lumapit sa tabi ng 3 matatanda at bumulong ng ilang paliwanag sa kanilang mga tainga. Noon lamang naunawaan ng 3, sabay-sabay na tumatango nang magliwanag ang katotohanan. Kaya pala nagpunta siya upang magmanman ng impormasyon para sa angkan at nakipaglaban sa mga madugong labanan laban sa kaaway, kaya naman nauwi siya sa gayong kalagayan. Agad na nagdaop ng kanyang mga kamay si Shangguan Yulin at taimtim na sumagot. Ako, si Shangguan Yulin, alang-alang sa angkan, kahit na kailangan kong dumaan sa apoy at tubig,
Ang junior na ito ay hindi kailanman magsisisi.